Mga kaprobinsya, good news po. Yung isa nating kalabaw na pinaalagaan, may anak na oh. Napaka-cute sa kanya anak. Babae yung anak. Tapang ng nanay oh. Yan oh. Pero yung kalabaw niya yan, mapunta po ito sa nag-alaga. Basta masundan yan. Yung pangalawa niya yung sa akin. Pero kung sakaling hindi mabuntis, parang Picasso namin yan. Picasso ang tao ba? Tunga, may tunga. Pag ibinta namin yung kalabaw na yan na maliit, hati kami sa kita. Pero pag masundan yan, sa nag-alaga mapunta yung una at yung pangalawa sa akin. Ayan. Kung nabuntis naman sana si Jill, may anak na siya pero hindi ko siya nabuntis. Okay lang. Yung iba naman natin kalabaw ang nanganak. Ayan. Napaka-cute sa kalabaw. Pinalagaan lang natin yan. Sa mga unang video po natin, nagbinta po tayo ng baka. Yung isa sa ating mga baka na pinalagaan. At kumita din tayo. Ngayon naman, yung kalabaw naman natin na pinalagaan ang nanganak. Napaka-cute sa kalabaw. Mga ilang araw pa lang yan. Naligo sa tubig. Si Paula mga kaprobinsya oh. Magaling na po siya maghila ng karosa. Parang veterano na siya maghila ng karosa. Nung tinuruan namin siya, hindi siya tumakbo. Pero sa unang biyahe, humiga siya. Pero tuloy-tuloy po yung pag-train namin sa kanya. Pangalawang biyahe, naging kuwan na siya. Parang naging sanay na maghakot ng karosa. At ito, magandang klase ito mga kaprobinsya. May halong paluto. Ito yung alagaan natin para gawing inahin. Si Paula at si Paloma. Si Paloma hindi siya pwedeng turuan sa paghila ng karosa. Kasi napapansin namin sa kanya na parang natruma siya. Pag makakita siya ng maraming tao, parang kinabahan agad siya. Kasi maraming tao po yung naghuli sa kanya doon sa pasto or free range na area. Pero ito, si Paula, inakala namin nung una na napakahirap turuan kasi medyo mailap siya. Ayaw magpahawak ng kanyang ilong. Pero nang sinubukan namin na pahilahin ng karosa, mabait siya. Pati si Bro namangha nga. Inakala niya na mahirapan kami sa pagturo sa kanya. Kasi medyo mailap. Yan o. Pero pag yung kalabaw masanay sa paghila ng karosa or mapagod, tapos lapitan natin palagi, himas-himasin, hindi na yan tumakbo. Mapaamo natin yan. Ngayon po nagpagawa tayo ng isang karosa para sa ating kalabaw na ugis or sipisoy. Sa mga hindi po nakapanood sa una nating mga video, may bago tayong kalabaw na ugis or puti. At maliit pa siya, turuan namin siya agad na maghila ng karosa. Sa sunod na mga video natin, siguro, i-train natin si ugis or pisoy. Yung mga kalabaw na to, galing to sa Kabangkalan, yung kalabaw na to. At sanay siyang kumain ng dahon ng tubo. Hindi pa natanggal yung mga putik sa kanyang katawan. Pag lumaki ito mga kaprobinsya, pwede natin siyang sakyan. Si Jen po mga kaprobinsya, nagtaka kami sa kanya kung bakit siya hindi nabuntis. Mula lang pinakasahan namin, hindi naman siya naglali ulit. Pero hindi siguro tayo swerte sa kanya. Baka sa ibang kalabaw tayo swertehin. Katulad ngayon na may isa tayong kalabaw na ng anak, yung pinalagaan natin. Magandang klaseng kalabaw yon, yung inahin. May halong kwan din, palo or bistisa ang tawag sa amin. Tapos nanganak siya ngayon, medyo maliit lang yung anak niya kasi native lang yung nagkasta. Sa sunod na paglandi sa ating kalabaw na pinalagaan, kung sakaling maglandi yon, pag mawalan na yung anak niya, si Palo yung pagkasahin natin. Si Palo hindi pa nakakasta. Ito po si Pisoy oh, maliit pa. 25,000 yung bili namin sa kanya. Pero mas maganda turuan yung maliit pa mga kaprobinsya. Nasubukan na namin yan dati dito.
nung si Palo tinuruan namin. Nahirapan kami magturo kay Palo kasi malaki na siyang tinuruan namin. Sanayin natin siya na kumain siya ng natirito. Pag may time kami dito sa sunod na araw, turuan namin siya na maghila ng karosa. Kasi may karosa na kami na pinagawa para sa kanya. Dito po sa amin mga kaprobinsya, marami po nagsabi na yung karosa na ipagawa natin, yung karosa na may gulong. Pero pinag-isipan po namin ni Jojo na mahirap. Kasi hindi po patag yung kasada namin dito. Medyo may matarik, may angaton ba. Tapos yung karosa na may gulong, pag siya yung hilain sa medyo paakyat, napaka bigat yan hilain. Kaya hindi lang kami magpagawa ng karosa na may gulong. Tsagaan lang namin yung mga karosa namin dito na yun na po ang nakasanayan namin. Okay yung karosa na may gulong mga kaprobinsya pag simentado yung kasada or hindi siya mabato-bato, tapos hindi matarik yung kasada. Pero yung area natin dyan, may area tayo na medyo paakyat. Mahirapan yung kalabaw pag may gulong yung karosa, pag paakyat tapos may mga bato-bato pa, hindi simentado. Delikado sa tumba pag ganyan ka dami yung ikarga natin. Tapos sabi nila magpagawa tayo ng karosa na may gulong para hindi maabot ang tubig. Delikado yan sa tumba mga kaprobinsya pag ganyan ang gagawin natin dito. Kaya kami dito pag may baha, hindi lang namin ikarga ng karosa yung mga feeds namin, sinakay lang namin sa likuran. At okay naman, success naman yung ginawa namin. Hinanapan lang namin ng paraan para matransport namin yung aming mga feeds papunta dito sa ating area. Si Tisoy, 25,000 yung bili natin sa kanya, pero pag hindi pa siya ugis or hindi pa siya puti, hindi natin siya mabili sa ganyang halaga. Medyo mura ng konti yung ganitong klaseng kalabaw, pero okay naman kasi yung pakay namin sa kanya, binili namin siya para maghila ng karosa. So nakamura tayo sa kanya dahil puti siya. Kung kulay itim pa sana yung ganito kalaki, hindi natin mabili sa halaga ng 25,000 dito sa amin. Hindi ko alam kung sa lugar nyo baka mas mura pa dito yung kalabaw. Ito maraming sabi dito sa amin na magandang klase daw to. Pag maalagaan natin ito ng matagal dito, lumaki daw to. Hindi siya native. At sabi naman nila, kahit medyo mura yung kalabaw na puti, malakas din maghila ng karosa. Or magaling din gamitin sa pag-arara. Malakas kumain ng damo si Tisoy mga kaprobinsya. Oh. Pero hindi siya sanay sa napier. Yan. Lumapit siya agad sa atin. Mabait itong nakalabaw. Ito yung nagustuhan ko sa kanya, magpahimas lang. At hindi siya palagi umiiyak kasi naka-adjust siya dito sa ating area. Tapos may mga kalabaw naman tayong iba dyan. Pag magkawala siya, lumapit agad siya sa ibang kalabaw, gusto lumidi. Sabi po sa ating pinagbilhan na bagong walay pa to. I-check po natin mga kaprobinsya yung itlog na ating ningala dito kung nadagdagan ba. Kung sakaling hindi nadagdagan, kunin natin yung tatlong itlog na natira dyan. Baka lumipat sa ibang pwesto yung ating mga bingala. Nadagdagan lang mga kaprobinsya. Unang tinicheck natin dito, 3 lang. Pero ngayon 5 na. May 2 bago. So mukhang effective yung ginawa natin na pag magkuha tayo ng itlog, hindi na natin ubusin lahat. Magtira lang tayo ng mga ilang itlog para hindi sila lumipat ng ibang area. So yun lang po ang ating gagawin. Paramihin muna natin yung mga itlog dyan. Pag marami na, kunin naman natin. Tapos magtira lang tayo ng mga 2 na itlog para hindi sila lumipat sa ibang pwesto. Akala ko po na lumipat sila sa ibang pwesto. Kasi medyo matagal na po yung itlog na yan. Sa mga nakaraang linggo pa yan. Tapos 3 yung nadagdag. Pero at least hindi sila lumipat. Yung pabo natin mga kaprobinsya.
Palagi po kami nagkatay ng pabo. At saka pato, nagkatay na rin tayo. Binawasan na po natin sila. Ayan. At i-check natin baka may bagong sisiw naman sa ating mga pabo dito. Daming itlog mga kaprobinsya, oh. Yung isa dito napisa na. Yung isa nating pabo na naglimlim. May naglimlim pa dito. At may pato din dito na naglimlim. Yan. Marami na po yung alaga natin dito mga kapatid, oh. Yung mga pato natin, napakabilis lang dumami. Pag nalala nyo po, tumigil tayo sa pagkatay sa ating mga pato. Pero ngayon, marami naman sila. At ngayon, pagkawala naman natin ating mga pabo dito. Dito po, may sisiw tayo. Sisiw ng Bengala yung nilagay natin. Yan, oh. Sisiw yan ng Bengala. Hindi na natin pinailawan kasi yung pabo po yung naglimlim. So yung pabo lang yung pinalaga natin. May tandang tayo dito na nilagay. Sinapalit namin kasi inaway siya sa kapwa pabo. Yung mga tandang natin. May mga bagong pabo, oh. Yan. 6. So hindi lang tayo gumamit ng ilaw. Hindi lang natin sila hiwalay para makatipid tayo sa kuryente. Yan natin ang ginawa natin ngayon. Okay. Sakit. Dol dili ko na. Apa ko bangag. Ayaw ko magkari. Ano mag-o? Sobrang hilap ko dito na. Gaya na si kang ayaw kay mungkag na ron. Pusukan namin si Kuan. Si Batang. Kasi nawala na yung kanya. Butas sa ilong. Butasan namin ni pare. Lagyan ng butas. Lagyan ng butas. Pati si Dol, lagyan natin ng tali. Naray kabutang ato buato jo. Oh. Ana siya mapangag ka ng si tangos babaw. Na magbagas ha. Dugay na lugar pre kay buhi ra man na. Wala tayo kulat ay. Sila ko ang katugbangan sinjo. Ang kakuan po. Piso. Kulang kami ng isa dito ngayon. Wala si Dodong. Mukhang nagkita sila sa kanyang ka-chatmate. Nakita daw. Kulang kami na isa kasama. Wala si Oscar. Dudong Oscar. Siguro ga pasihang mga hayop ato bro. Amo man ang babi. Ito kailangan. May laing answer.
Si Palo mga kaprobinsya oh. Nahulog sa ating pad. Buti na lang nakaakyat lang siya. Natanggal tuloy yung mga putik sa kanyang katawan. Kinabahan tayo baka hindi na siya makaakyat. Hindi siya makaahon. Yan o, nabasa yung katawan niya. Malalim po dati yung ating pan dito mga kaprobinsya. Kinahulog isa dito oh. Ano? Agalisod. Tingnan niyo po oh. Matarjo. Murag galugos usag saka. Lubog oh. Ha? Lani kaya kaligo niya. Bugoy dis Palo. Yung pa natin ginawa niyang lubluban. Ang problema, uwa sa kagawas. Nangusog ay limato, dugay-dugay gisa jo kinataptan magani og kuan. Linta. Dugay nang ligid-ligid agyon. Dugay gyud to ligid-ligid agyon. Sintabi po sa mga kuan diyan, matakot sa linta. Kunin natin yung linta. Lo, wah. Kay busog oh. Dugay-dugay na siyang naligo din, ha? Kaninga ra na siya. Naligo na siya, nilunang siya, bro. Ninaog. Balik. Sulay ko na pabalik, saka magbalik. Ay, napag luyo oh, pagkadaghan ng linta. Jo. Daming linta ni Palo. Wah. Oh. Matumpal. Isa pa. Grabe no. Ilang ka kumpay siya. Matalino si Palo. Alam niya na magandang gawing gubluban yung pan natin. Dito siya bumaba at nilunang. May utak ha. Napakagandang gawing lubluban yung pan natin. Butasan na yung ilong ni Batang. Busog guys limir oh. Kah, buyog yung kuwan pre. Yung kandak na Landang. Sa taas ikot tayo, dito sa ubos. Mahirap butasan yung ilong basta malaki na. lusutong na to ari pre. Kana. Yung ipiyo na yung liog duway. Pre. Ay. Naliar kayo. Wala. Humo kasi si agaw baga, kung ano magigahian man siya itong Holstein. Ha? Nabaga na gito niya. Nabaga to kanina baga niya kung kita tanda. Humo po kayo ron. Katira ko na mo. Kailangan po may tali sa ilong para hindi masyadong matigas si lait. Pinalabas si Batang. Kada kong baka. Dako kay pre. Taas. Bisag ko na nini tambok mo ning mahiupa na noon nga budget mo lang pizza eh. Tumaba na gusto yung mga baka namin dito mga kaprobinsya. Ha? Pagaw sa Limer do. Kahit hindi namin pinakain ng feeds, pero tumaba sila. Dahil marami tayong pagkain dito. Yeah. Kaki at pa. Sos. Limer oh.
Gwapong baka. Lagyan din namin ng tali si Duldul. Matagal na po siyang walang tali, walang busal. Dahil ginat-ngat niya yung tali niya. Lagyan lang namin ng tubo yung tali para hindi niya mangat-ngat. Buka dito pre, anan dito pre. Ini ha. Buka para tuyok ka. Naigawas pa niya ang ulo dire ron. Sa inyo na po higtan. Tawo na ka? Ay, hindi ka katawa na na. Renator pa. No, magana amo pa paano na ron siya ya? Mangnana amang kurma. Mag-anak naman na siya. Anak pa siya. Yan na po yung tali ni Duldul oh. Di pa ni matumba. Abot pre. Atas gamay. Ay, kasi naroon tong SPC. Asa ari. Ano na Mas tiil yun. Tiil bira pa pre. Mga mataguan ang ihang kuan. Okay. Kaya murag taas kay re. Hindi na yan mangat-ngat oh. Kumabig. Si Pareyo nagpauso ng ganyang tali. Parang Pero yung kay Pare, yung ginamit niya yung kuan. Post na plastic. Pero yung polyethylene. linaay yung purpose. Ka na. Yan ang kit-kit to. May tali na siya. Pwede natin itong ilabas. Yan na yung ano eh. Maawa tayo kay si Marimar wala pang tali sa ilong. Pero maawa tayo pag butasan natin yung ilong niya ngayon. Pa ilong kay wala yung kuan na ihang kuan. Wala may tunga-tunga na. Ay wala tunga-tunga wala. Kulat. Kulat. Ay, direct yan. Kaya may kalabaw pa sa. Pre, mumukon mo ilong. Ay di mo away ito ba mo hatay re. Kana. Kana kay para katuusa pod parang kuan to. Paula re. Kare ya ano. Mamaurong dako na yan. Ito yung sapa ni kuan, Tisoy. Bao ng niyog. Kasi gito, palitan natin ng chinilas. Kainom kita bino ani ron pre ay. Gusto na to si Okay, sana mo tuy ko ba na to, Jo? Mabait yung kalabaw natin mga kaprobinsya oh. Problema ko lang ba? Bise. Mabait gid bro, atong kalabaw na nabili. Walang problema. Problema. Bait. Kuya, Si Paula naman yung palitan yung kanyang tali sa ilong kasi malaki. Hanga po ako kay Paula mga kaprobinsya oh. Walang natira sa dahon ng tubo na ibinigay namin. Dako kayo pa sa. Lang yun na pre, dako kayo. Kang dako-dako na galing mo da. Magaling ito maghila ng karosa. Matakutin din oh. Ito pangilong. Ito ani pare. Ang busal mo ikot pre. Wala lagi maglubay pre. Ito yung tali niya sa ilong oh. Malaki. Okay. Para pang pugi na. Pinalitan namin. Ngayon naman si Bitang yung butasan sa ilong. Wala na siyang butas sa ilong. Kailangan po sila na may butas sa ilong para malagyan ng tali. Kasi pag magpainom tayo ng gamot tapos walang tali sa ilong, napakahirap. Malakas sila. Nakapasyal si Marites dito. Magamit ba ning toto nga jo? Ano? Kapahalig ko na tayo. Oo. Kaya po na chinilas ari jo. Ito na sa... Ini baru pagbaat pre yung putol. Yung bise. Oh? Magaling si pare maglagay ng butas oh. Siguro. Napakadali lang. Si pare agaw lagi kitong ga.
lagi na kung ingon na di ko atong una to. Itong Pero ako galisod. Galisod siya itong kuan wa katong si kuan lagi. Holstein na to sa una. Ako ani makiglong ba ko niya ugnay may motosog una to. Pukot ko kunin ni ko. Luba mo pre. Ako sa ignoon. Eh kani ko ha. Langan mo siya binaglambo ko na to. Ah, tuod sa. Bisa Patan mo to. kagigat pagkamahang to sa paghuman. Bisa pulo pa ka ba wala us oras na. Dali ho. Ang galing mo pre ha. Ang galing mo pare. Ang galing mo. Ni maho na yung pre, warag Galing mong sumayaw. kaambre na gitaan ko pre. Akong pula. Ula pre. Nay ulat mo Ay, siya. gwapo ba dire sa ibutan sa para makasuros-suros marites? Tes, come here tes. Busog ka as marites oh. Asik pan, bitang. Wala ba di mo kapreho ka gusto ba? Yeah. Puting kopahan ni marites. Wala pa itulo ka bulan na pre. Ah, og nabuto. 40 pre. Nakapasyak si Martes dito oh. Tes. At kini at dia. Wala pa ka ay pala tayo magkawan kay epo ko na balde og din. Ah. Pag mo nang kalaki ha. Kiyaan ra ka epo ma. Sige lagi abo ni pasaw de ane. Ito ra epa sa wala kuan bantog el to bang bluba. Si Martes oh, kumain na din siya ng dahon ng tubo. Kailangan silang masanay ng tubo dito sa atin. Parang buntis si Bitang. Dahil busog na busog siya. Okay, bulpasir mo ni. Balbal. Balbal. Pila ka kuha na? Pila ka mga imong gihakot? Oh. Wala bro may kuan? Yung mo magkakakot ana kay mo may kapalit. Balik raw na. Ay bro di padaplin to. Ha? Pero mo balik pa ka. Kaya na ah. Bro. Aba. Wah sagot na ah. Kani ba? Gibit mo di dodo. Ha? Kani gibit mo di dodo. Oo. Na. Kanang pula. Ay di ako. Asa ihato ni mo dadi ara? Ay hindi pa ako dito yung baryo. Oh, balik ka ron dire. Ano po oh, binigyan natin ng premium si pare. Pula, pero palagi ng mga kaprobinsya pag pumunta si pare dito. Palagi natin bilhan ng tanduay. Pero mamaya natin yan ipainom pagkatapos ng kainan. Kainan na po, ito yung pagkain namin oh. Kanin, may gulay, may isda, may bulad. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kainan na. Ano po yung mga ganyan natin ang ingay naman. Hindi balik kasi ito bro. Oo, sa hawo ito mo. Bulat sa gadungan baya katong usa dagway nga nagsipang itlog. May dili ra kuhaon tanan. Bilang ba? Binlan ra kay di ta matalag binulong.
Anong balik mo sila? Mapura ko ng layaw sila kay dili kita daw gas pasaw. Huwag ka mga tagungon, matakay gasto anak. Di ba pre? Di ba pre? Tama pre. Ika pangangkaon naman sila. Magtanong ko nga nga. Kabuok ko nga eh. Sila gasto makani ko na pre? Sa usa ka tuig hurot o 2 kilo. Ah! Yung pilang kilo. 51 diba? So, ito dos. Sa pulo ka to egg, sila gasto mo. Pulo. May dos yun. Tibok. Ah! Iyang ulay ray gamit. Wala ka. Ang ragit na may sa kilo. Kaya sa tuig mo diyan. Mura mag... Ba't kabulan na ba sa kilo? Aong wa sa te. Dili Ito, sa bulan may nasa kilo. Yung pulo ka. Natulog man. 12 ka. Ito gingon ni mga pulo. Murang kaula na siya. Di mo alas mga 4,000 o 5,000 ba? Ang tuig. Ang pulo ka tuig. Ada ko kay pili pre. Diay. Kumuna ka siya. Mura nang ihan. Di ba lang palit-palit. Pare-pare na siya. Tawa si Noroy Lodi gapon kay ni katawa na mo do suwiro sa langgam. Tawag niya ba? So, tawaan nga ta, dala ka ni mong kahoy nga. Sublas inulingan. May nagkaon yan. Nadalang kaon. Pagod. May palanta. Salig sa kain ako dito sa igaan mo ako. Kita siya mga bato nga puno. Ah, di na. Mga sinaw-sinaw nga bato. Siguro, hindi marag na putol. Alam mo. Bakit ang lakas sa pangsilang taon mga bato ang tubig? Ito ang lando, alam ko yung bato. Ngandoy pag ito ang datang gulang ng siya. Ano ang kay buhi pa man? Hindi ka, bisa usara. Kaka. Pizza bro. Oo. Yung kay birthday ko na sila. Ah, magkasalamat sila pre. Snapchat? Puto nga. Wala maghapon ka. Ibalang indalang istorya. Yan lang muna mga kaganapan dito sa aming mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa bansa na palagi nanonood, sa mga sulit kaprobinsya dyan, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers, sa lahat na nanonood ngayon. Maraming salamat po. Shout out muna sa ating mga kaibigan dyan. Shout out kay Rodrigo Aquino from Belfast, United Kingdom. Greetings from Grace Aquino. Shoutout kay GC Medina Urbano from Riyadh. Shoutout kay Daryl Ferrer from UK. Shoutout kay Robert Chubira from Texas. Shoutout kay Yagyo Family from Olongapo City. Shoutout kay Pedrito Incornal. Shoutout kay Ami Campana Humawan. Shoutout kay Cherilyn Rodriguez. Shoutout kay Joel Binas. Shoutout kay Edgar Batos from Pampanga. Shoutout kay Ilya Farm. Shoutout kay Salisaw Sadalia from Ronda, Cebu. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa lahat at maraming salamat po.